Ngayon ang ikatlong anibersaryo ng aming kasal ni Marco. Napakasunduan naming magdiwang sa isang bagong bukas na restoran sa Makati. Pagising ko sa umaga, naisip kong ilipat ang ilan sa parang naipon ko bago kami ikasal patungo sa isang investment account. Ngunit sa sandaling binuksan ko ang banking app, nanlaki ang mga mata ko. Ang manumero na kitang-kita sa screen ay tila sumasakit sa aking paningin. 4 milyong piso. Kinusot ko ang aking mga mata. Sa pag-akalang na mamalik mata lang ako. Tiningnan kong muli, tama nga. 4 milyon na lang ang natitira. Ngunit malinaw kong natatandaan na sa bank account na bigay sa akin ng aking mamagulang bago ako ikasal, mayroong eksaktong 10 milyon. Biglang kumabog ang dibdib ko. Nagmamadali kong binuksan ang transaction details. Pagkatapos ang ilang linya, isang transfer record ang tumusok sa aking nga mata na parang tinik. 7 araw na ang nakalipas. Isang malaking halaga na 6 na milyon ang inilipat sa isang hindi kilalang account. Ang pangalan ng tumanggap ay si Ramon Garcia. Hindi ba't iyon ang Tito Ramon ni Marco? Ang tiyuhin niyang laging walang trabaho at palaging umutang ng para sa amin. Nanginginig ang nga daliri ko habang hawak ang cellphone. Malamig na pawis ang tumagaktak sa aking likod. Paano ito nangyari? Bukod sa akin, tanging si Marco lang ang nakakaalam ng password ng card na ito. Mahal, bakit ka tulala diyan? Bilisan mo at mag-ayos ka na. Hindi ba't sabi mo ay manananghalian tayo kina mama? Lumabas si Marco mula sa kwarto suot ang kanyang polo. Inaayos pa ang kuwelyo. Bigla akong napatingin sa kanya. Nanginginig ang boses dahil sa matinding emosyon. Marco, ginalaw mo ba ang card ko kung saan nakalagay ang nanaipon ko bago tayo ikasal? Natigilan ang kamay ni Marco sa pag-ayos ng damit. Umiwas ang kanyang tingin. Sabi ni Marco, "Hay hindi. Hindi ba't ikaw naman palagi ang may hawak niyan? Bakit mo naman biglang naitanong?" Hindi? Inihagis ko ng malakas ang cellphone sa sofa, nakaharap sa kanya ang screen. Kung gayon, sabihin mo sa akin, saan napunta ang 6 na milyon dito? Anong ibig sabihin ng palipat nito sa account ni Tito Ramon? Nang makita ni Marco ang transaction record, biglang namutla ang kanyang muha. Napatitig siya sa screen. Hindi makapaniwala, sabi ni Marco. Ako, hindi ko alam. Baka nakamali lang ang bangko. Huwag kang mag-alala, tingnan natin ulit. Nakamali? 6 na milyon. Sasabihin mong nakamali lang? Nanginginig ako sa galit. Bukod sa akin, ikaw lang ang nakakaalam ng password. Kung hindi ikaw ang naglipat, sino? Habang nagtatalo kami, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang biyenan kong babae, dala ang isang bayong ng gulay. Sabi ng biyenan ko, "Bakit kayo nag-away ng ganito kaaga? Bumili ako ng tadyang. Lulutuin ko para sa inyo mamayang tanghali." Hindi niya natapos ang kanyang sinasabi nang makita niya ang cellphone sa sofa at ang mga itsura namin. Bigla siyang nataranta. Sabi ng biyenan ko, "Anong nangyari dito?" "Ma," tinitigan ko siya. At sinabi ko bawat salita, ang 6 na milyon sa card ko, ikaw ba ang naglipat? Inilipat sa account ni Tito Ramon? Biglang namula ang mukhang biyenan ko, at nautal na sinabi, "Ako, ikaw, anong ikaw?" Tinaasan ko ang aking boses. Iyon ay mga naipon ko bago kami ikasal. Anong karapatan ninyong galawin iyon? Sofia, huwag mong sigawan si Mama. Mabilis na humarang si Marco sa harap ng kanyang ina. Pag-usapan natin ito ng maayos. Siguradong hindi sinasadya ni Mama. Hindi sinasadya? Halos matawa ako sa galit. 6 na milyon iyon. Hindi 6 na raang piso. Kung hindi niya sinasadya, paano niya nalaman ang password at eksaktong nailipat sa account ni Tito? Biglang lumuhod sa harap ko ang biyenan ko na ikinagulat ko. Umiyak na sabi ng biyenan ko, "Sofia, patawarin mo si Mama. Nakamali ako ng desisyon. Ang Tito Ramon mo,
hirap sa pondo ng kanyang negosyo at malapit ng malugi. Bilang kapatid niya, hindi ko siya maring pabayaan. Naisip kong pahiramin muna siya. At kapag nakaahon na siya, ibabalik niya sa iyo. Pahiram? Nanlamig ang puso ko. Nang hiram kang brako. Tinanong mo ba ako? Ang palihim na paglilipat. Iyon ba ang tinatawag na pahiram? Natakot kasi ako na hindi ka papayag. Sabi ngang biyenan ko habang pinupunasan ang kanyang maluha. Tingnan mo naman ang tito mo. Napakahirap ng sitwasyon niya. May pamilya siyang binubuhay. Kung malugi ang negosyo niya, magugutom silang lahat. Dahil mahirap siya. Kinuha ninyo ang pera ko. Pinutol ko siya. Nanginginig ang mga kamay sa galit. Iyon ay ipon ng mamagulang ko para sa akin. Prako iyon bago kami ikasal. Wala itong kinalaman sa pamilya ninyo. Ngayon din, kailangan ninyong ibalik ang para sa akin. Sofia, pagbigyan mo na hinila ni Marco ang braso ko. Pamilya naman tayo. Siguradong ibabalik iyon ni Tito. Pamilya? Tinabik ko ang kanyang kamay. Tinitingnan ang mag-inang ito sa harap ko, na parang maestranghero. Itinuring ba nila akong pamilya? Nung palihim nilang kinuha ang pera ko, naisip ba nilang pamilya tayo? Marco, kung hindi mo kukunin pabalik ang pera ngayon, magiwalay na tayo. Bakit ba napakatigas ng ulo mo? Biglang tumayo ang biyenan ko. Hindi na umiyak. Tinuro niya ang ilong ko at sinabing, 6 milyon lang iyan. Napakayaman ng pamilya mo. Ano naman kung tumulong ka ng kaunti? Ang tingin ko sa'yo, minamaliit mo lang ang pamilya namin. Nahilo ako sa kanyang mabaluktot na salita. Kinuha ko ang bag ko sa sofa at lumabas. Saan ka pupunta? Hinabol ako ni Marco. Sa bangko, sa istasyon kang pulis, sabi ko nang hindi lumilingon. Kung hindi ko may babalik ang perang iyon, walang sinuman sa inyo ang magiging masaya. Habang nakaupo sa kotse, nanginginig ako sa galit. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ang aking maluha. Sa 3 taon naming pagsasama, masasabi kong ibinigay ko ang lahat para sa biyenan ko. Hindi kailanman nakulang ang mga regalo at pera tuwing may okasyon. Kung mayroon siyang mahiling, ginagawa ko ang lahat para matupad. Hindi ko inaasahan na magagawa niya ang ganitong bagay. Ang mas nakpapanlamig ng puso ko ay ang reaksyon ni Marco. Hindi lang niya ako tinulungan. Bagkus ay palagi pa niyang kinakampihan ang kanyang ina. Maari pa bang magpatuloy ang pagsasamang ito? Kinuha ko ang aking cellphone, nanginginig na tinawagan ang aking ina. Dahil sa sobrang kaba, ilang beses akong nakamali sa pagdial. Nang sumagot ang telepono, hindi ko na napigilan at humagulgol ako. Ma, ang pera ko. Kinuhang biyenan ko ang 6 na milyon. Ilang segundo ang katahimikan sa kabilang linya, ngunit ang boses ng aking ina ay napakahinahon. Sabi ni Mama, "Anak, huwag ka munang umiyak. Nasaan ka? Pupuntahan kita ngayon." Ibinigay ko ang aking lokasyon. Pagkatapos ibaba ang telepono, sumupsop ako sa manibela. Hindi pa rin tumitigil ang aking maluha. Ang galit sa aking dibdib ay parang sasabog na. Wala pang 20 minuto, dumating si Mama sakay taksi. Binuksan niya ang pintong kotse at umupo sa tabi ko. Nang makita niya ang namumukto kong nga mata, napabuntong hininga siya at inabutan akong tisyu. Sabi ni Mama, "Punasan mo ang ngaluha mo. Hindi iyan katapusan ng mundo. Ma, 6 na milyon iyon." Sabi ko habang humihikbi. Paano niya nagawa iyon? Palihim na kinuha ang pera ko, at si Marco, kinakampihan pa siya. Ayoko na. Hindi na ito pwede. Alam kong masama ang loob mo. Hinaplos ni Mama ang likod ko. Pero hindi ito ang tamang oras para magpadalos-dalos. Isipin mo, kung gagawa kang eskandalo o tatawang ng pulis, may babalik mo ba ang pera? Bakit hindi? Sabi ko.
Pera ko iyon bago kami ikasal. May bank records. Pagnanakaw iyon. Totoo iyan, umiling si Mama. Pero biyenan mo siya. Ina ni Marco. Kung abot ito sa pulis, mahihirapan si Marco sa sitwasyon at matatapos na ang pagsasama ninyo. Bukod pa riyan, nakuha ng Tito Ramon mo ang pera, baka malaki na ang nagastos niya. Kung pipilitin mo siya ngayon, ano ang ipamabayad niya? Natigilan ako. Hindi ko iyon naisip. Kung gayon, anong gagawin ko? Tiningnan ko si Mama. Hahayaan ko na lang? Hindi ko matatanggap iyon. Siyempre hindi natin hahayaan. Matigas ang tingin ni Mama. Pero kailangan natin ng paraan. Makinig ka sa akin. Umuwi ka muna at magpanggap na parang walang nangyari. Magpanggap na walang nangyari? Naguguluhan kong tanong. Bakit? Isipin mo, sabi ni Mama. Sa ngayon, sigurado silang galit ka. Kapag nagpanggap kang kumalma na at tinanggap mo na magiging kampante sila, doon natin malalaman kung para saan talaga ginamit ng Tito Ramon mo ang pera at kung may pag-asa pa bang mabawi ito. Pero, makinig ka sa akin, tama ang sinasabi ko, pinutol ako ni Mama. Kung awayin mo sila ngayon, baka magsinungaling pa sila o itago ang pera. Sa huli, hindi mo na mababawi ang pera at maghihiwalay pa kayo. Ano ang mapapala mo? Natahimik ako. Tama si Mama. Ngunit sa tuwing naisip ko ang mukha ng biyenan ko at ang ugali ni Marco, nangingilabot ako. Huwag kang mag-alala, hindi ka pababayaan ni Mama. Hinawakan niya ang kamay ko. Sa masusunod na araw, kumain ka, uminom, at umarte na parang wala ng problema. Pero tandaan mo, huwag mo nang ipahawak sa kanila ang anumang bangkar mo at palitan mo agad ang iyong password. Sige po, tumango ako, medyo kumalma na. Ano ang susunod? Ang susunod, sabi ni Mama, ay magmamasit muna tayo. Titiknan natin kung ano talaga ang ginawa ng Tito Ramon mo sa pera at kung ano ang magiging reaksyon ng biyenan mo at ni Marco. Kapag malinaw na ang lahat, saka tayo gagawa ng paraan para mabawi ang pera. Huminga ako ng malalim. Pakiramdam ko ay tama si Mama. Ang pagiging padalos-dalos ay hindi makakatulong, lalo lang nitong palalalain ang sitwasyon. Kung gayon, uwi na ako ngayon. Oh, sabi ni Mama. Sasama ako sa iyo. Sasabihin kong na-miss kita kaya ako dumalaw. Pagdating namin sa bahay, sina Marco at ang biyenan ko ay nakaupo sa sofa at halatang mabigat ang atmosfera. Nang makita nila kaming dumating, pareho silang tumayo. Pilit na ngumiti ang biyenan ko. Balay, nandito ka pala. Halika, upo ka. Kukuha ako ng tubig. Huwag na. Winagayway ni Mama ang kanyang kamay at diretsong umupo sa sofa. Tiningnan niya sila. Tumawag sa akin si Sofia kanina. Sabi niya nag-away daw kayo. Normal lang naman sa mag-asawa ang makaroon ng hindi pagkakaunawaan. Huwag ninyong masyadong dibdibin. Nakamot ngulo si Marco. Tita, kasalanan ko po. Nagalit si Sofia sa akin. Mabilis ding sumingit ang biyenan ko, kasalanan ko lahat. Hindi ako dapat nakialam. Sofia, huwag ka nang magalit. Lulutuan ka ni Mama ng paborito mong adobo mamayang gabi. Hindi ako nagsalita, umupo ako sa sofa at kinuha ang cellphone ko. Nagpanggap na may tinitingnan na mensahe. Sa totoo lang, kinakabahan ako, baka mahalata nila. Si Mama naman ay kampante. Nakikipagkwentuhan sa kanila tungkol sa pagkabata ko at tinanong kung kumusta ang trabaho ni Marco na parang walang nangyari. Palihim kong inoobserbahan ang biyenan ko at si Marco. Kahit nakangiti sila, hindi natural ang kanilang ngatingin, lalo na ang biyenan ko. Ilang beses siyang tila may gustong sabihin pero nakalangan. Na parang takot na mabanggit ni Mama ang tungkol sa pera. Sa tanghalian, walang tigil sa paglalagay ng pagkain sa plato ko ang biyenan ko. Sofia, kumain ka ng marami. Pumapayat ka na yata.
Si Marco din ay paminsan-minsan akong nilalagyan ng pagkain at humihingi ng tawad. Sinasabing kasalanan niya ang nangyari kaninang umaga. Hindi ako gaanong nagsasalita, paminsan-minsan lang akong tumatango. Si mama naman ay parang walang nangyari. Nakikipagtawanan sa kanila at pinupuri pa ang luto ng biyenan ko. Pagkatapos kumain, sinabi ni mama na gusto niya akong makausap sa kwarto. Pagpasok namin sa kwarto, isinara niya ang pinto at bumulong. Kita mo na, may tinatago sila. Habang mas kalmado tayo, mas lalo silang natataranta. Pero hindi ako mapakali, sabi ko. Nainis ako kapag nakikita ko ang nga pakmumuha nila. Magtiis ka muna, sabi ni mama. Tinawagan ko na ang papa mo. Pinakiusapan ko, siyang ipaimbestiga ang nga kilos ng Tito Ramon mo kamakailan. Malapit nang makaroon ng balita. Habang nag-usap kami, sumiga ang biyenan ko mula sa labas ng pinto. Sofia, tumawag ang Tito Ramon mo. Gusto raw niyang pumunta dito para kumain mamayang gabi at kumustahin kayo ni Marco. Kinabahan ako. May gana pa siyang pumunta dito. Siniko ako ni mama. Huminga ako ng malalim at sinabing, sige po. Nang umalis ang biyenan ko, sabi ni mama, sakto, siya na mismo ang lumapit. Titiknan natin ang reaksyon niya. Mamayang gabi, huwag kang masyadong magsalita, mag-obserba ka lang. Tumango ako, handa na. Dahil nagsimula na ang palabas na ito, kailangan kong panindigan. Kahit masama ang loob ko, para mabawi ang pera, kailangan kong gawin ito. Kinagabihan, dumating nga si Tito Ramon. Nakasuot siyang bagong branded na polo shirt, may dalang basket ng prutas, at nakangiti. Mukha siyang masaya. Sabi ni Tito Ramon, Sofia, Marco, kumusta? Napadaan lang ako kaya dinalaw ko na kayo. Tumingin siya sa sala at sa huli ay sa akin, medyo hindi natural ang kanyang tingin. Ngumisi ako sa isip ko. Matapos kunin ang pera ko, may gana pa siyang pumunta sa bahay ko. Ang kapal talaga ng mukha. Pinaupong biyenan ko si Tito Ramon at binigyan ng kape. Sabing biyenan ko, Ramon, mukhang maganda ang lagay mo ngayon ah. May maganda bang nangyari? Ngumiti si Tito Ramon. Wala namang malaking bagay. Nakakuha lang malaking kontrata ang negosyo. Medyo lumuwag sa pera. Talaga? Sabi ni Marco. Congrats, Tito. Congrats sa inyo, sabi ni Tito Ramon. Kapag nakuha ko na ang bayad sa kontrata, ililibre ko kayo. Habang tinitingnan ko ang kanyang mayabang na itsura, lalong uminit ang ulo ko. Kung hindi lang ako sinipa ni mama sa ilalim ng mesa, baka hindi ko napigilan at sinabi ko na ang totoo. Ang hapunan na iyon ay parang tinik sa lalamunan ko. Sa wakas, natapos din at umalis na si Tito Ramon. Nakahinga ako ng maluwag. Sabi ni mama, nakita mo na, di ba? Siguradong hindi maganda ang ginawa niya sa pera. Kung hindi siya ganyan kakabahan. Oh, sabi ko, yung polo shirt niya at ang paraan ngang pagsasalita niya parang nagpapanggap lang. Kaya nga, sabi ni mama, kailangan nating maging mahinahon. Kapag nakahanap na tayo nga, ebidensya. Saka natin sila sisingilin. Tumanggo ako. Kahit hindi pa rin ako mapakali. Alam kong tama si mama. Sa ngayon, kailangan kong magpanggap na walang alam at maghintay ng tamang pagkakataon. Kinabukasan matapos umalis si Tito Ramon, hindi pa ako bumabangon, narinig ko na ang biyenan ko sa sala na may kausap sa telepono. Ang lakas ng boses niya, rinig na rinig sa pader. Sabi ng biyenan ko, Mare, may ikukuwento ako sa iyo. Ang Ramon namin, ang galing na ngayon. Nakakuha ng malaking kontrata ang negosyo, malaki ang kinita, kahapon lang. Bumili siyang bagong kotse. Mahigit 1 milyon. Hindi ko alam kung ano ang sinabi sa kabilang linya. Pero lalong lumakas ang tawang ng biyenan ko. Sabi ng biyenan ko, siyempre, magaling talaga ang Ramon namin. Dati,
Malas lang siya. Ngayon, ayos na. Siguradong mas gaganda pa ang buhay niya. Oo, kapag may oras, ipapasyal niya kayo sa bago niyang kotse. Pagkababang telepono, narinig ko na namang tinawagan niya ang kapitbahay naming si Aling Susan, halos pareho lang ang sinabi. Pinagyayabang na bumili ngang bagong kotse at kumitangang malaki ang tito. Habang nakahiga sa kama, napakuyom ako ngang kamao. Ginamit ang pera ko para bumili ng bagong kotse. At may gana pa siyang ipagyabang sa lahat. Ang kapal talaga ngang mukha niya. Gising ka na pala. Pumasok si mama, dala ang almusal, huwag kang magalit. Habang mas nagyayabang siya, mas maraming butas ang lalabas. Hindi ko lang matanggap. Sabi ko, ginamit ang pera ko para magyabang. At ipinagkakalat pa. Akalang nga hindi nakakaalam. Napakagaling ng pamilya nila. Huwag kang mag-alala, sabi ni mama. Samahan mo ako mamaya sa palengke. Bibili tayo ng gulay. Lulutuin ko ang paborito mong sinigang mamayang tanghali. Tumango ako, bumangon at nag-ayos. Paglabas kong kuwarto, nakaupo ang biyenan ko sa sofa, nag-ayos ng gulay. Nang makita niya ako, ngumiti siya. Sabi ngang biyenan ko, Sofia, gising ka na pala. Halika, kumain ka na nga almusal. Nagprito ako ng itlog para sayo. Hindi ko siya pinansin, dire-diretso akong umupo sa mesa. Pumasok na si Marco sa trabaho. Bago umalis, sinabi pa niyang, huwag ka nang magalit kay mama. Nakakainis talaga. Habang nag-almusal, nagsimula na namang magsalita ang biyenan ko. Sabi ng biyenan ko, Sofia, hindi mo nakita ang bagong kotseng tito mo, ang ganda, item. Mukhang elegante. Sabi niya, sa weekend, dadalhin niya tayo para mamasyal sa pansol. Yumuko ako at humigop ng kape. Nakpanggap na hindi ko narinig. Sabi pang biyenan ko, sabi ng tito mo, swerte raw siya sa malaking kontrata na iyon. Kung hindi siya makakabili ng kotse. Sabi pa niya, kapag kumita na siyang malaki, hindi niya tayo kalilimutan. Talaga? Pilit kong sinabi. O naman, sabi ng biyenan ko, ang tito mo ay isang taong may utang na loob. Noong nagsisimula pa lang siya, napakahirap ng buhay niya. Ngayon, sa wakas, nakaahon na rin. Ngumisi ako sa isip ko. Nakaahon siya gamit ang pera ko. Habang nag-usap kami, tumunok ang cellphone ng biyenan ko. Si Tito Ramon ang tumatawag. Sinagot ng biyenan ko ang telepono. Agad na naging masigla ang boses. Ramon, bakit ka napatawag? Ah, gusto mo kaming ilibre kumain? Sige. Hindi na kailangan. Dito na lang sa bahay. Lulutuin ko ang paborito mo. Sige, hihintayin ka namin. Pakababang telepono. Ngumiti ang biyenan ko. Sabing tito mo, pupunta siya dito mamayang gabi para kumain. Magdadala pa raw siya ngang masarap na alak. Sige, walang gana kong sagot. Kinaumagahan, pumunta kami ni mama sa palengke at nakasalubong namin ang kapitbahay na si Aling Susan. Nang makita kami ni Aling Susan, ngumiti siya at bumati. Sabi ni Aling Susan, Sofia, tita, narinig ko na bumili raw ng bagong kotse ang kapatid ng balay mo. Mamahalin daw. Ang galing naman, ngumiti si mama, talaga. Hindi pa namin alam. Baka kabibili lang. Paano ninyong hindi alam? Sabi ni Aling Susan. Ilang beses nang sinabi sa akin ng balay mo kahapon. Sabi niya, nakakuha raw ng malaking kontrata ang kapatid niya. Malaki ang kinita. Sabi pa, ipapasyal daw sila. Ngumiti lang si mama at hindi na nagsalita. Pag-alis namin, hindi ko mapigilan ang inis. Ma, kita mo na. Ipinagkakalat niya sa lahat.
para malaman ng lahat. Hayaan mo siyang magyabang, sabi ni Mama. Habang ganyan siya, lalong nagpapakita na may tinatago siya. Tingnan mo, hindi magtatagal. Iiyak din iyan. Pag-uwi namin, abala na ang biyenan ko sa paghahanda ng hapunan. Marami siyang biniling karne at seafood. Mas marami pa kaysa noong Pasko. Nang makita niya kami, sabi ng biyenan ko, Sofia, darating ang tito mo mamayang gabi, ilabas mo na yung mamahaling alak para sa kanya. Ang alak na iyon ay koleksyon ng papa ko. Tuwing may espesyal na okasyon lang namin inilalabas. Gusto pang biyanan ko na ipainom sa tito. Sobra na talaga siya. Sabi po ni Papa, para sa kanya lang daw ang alak na iyon? Sabi ko, may iba pa namang alak sa bahay. Hindi pwede ang ibang alak, sabing biyenan ko. Malaking boss na ngayon ang tito mo, kailangan masarap na alak ang ihayin. Sige na, kapag naubos, pabibili mo na lang ulit ang papa mo. Hindi naman niya ikahihirap iyon. Akmang sasagot ako pero pinigilan ako ni Mama. Sabi ni Mama, sige kukunin ko na. Dahil matagumpay na si Ramon ngayon, dapat lang na magdiwang tayo. Habang tinitingnan ko si Mama na kumukuhang alak, sumama ang loob ko. Ano ba itong nangyayari? Kinagabihan, dumating nga si Tito Ramon. May dala siyang isang kahon ng alak at isang basket ng prutas na mukhang mamahalin. Ngumiti si Tito Ramon, Ate, Sofia, nandito na ako. Itong alak, bigayin kaibigan ko. Masarap daw. Tikman ninyo, dumating ka na nga lang nagdala ka pa? Kinuhang biyenan ko ang nga dala niya, abot nga ang ngiti. Halika, upo ka. Malapit nang maluto ang pakain. Sa hapunan, nagsimulang magyabang si Tito Ramon tungkol sa kanyang malaking kontrata. Sabi niya, itong kontrata na ito, napakalaking kita. Siguro nga ilang milyon. Kapag nakuha ko na ang bayad, ibibili ko ang bahay si ate sa siyudad para maginhawa ang buhay niya. Tuwang-tuwa ang biyenan ko. Ang buti naman ang kapatid ko, mas magaling pa sa iba. Sabi pa ni Tito Ramon, Marco, kung hindi ka masaya sa trabaho mo, sa akin ka na lang magtrabaho. Gagawin kitang Vice President. Siguradong mas malaki ang sahot mo. Ngumiti si Marco, salamat Tito, ayos naman ako sa trabaho ko ngayon. Kapag kailangan ko, lalapit ako sayo. Ikaw din? Sofia. Tumingin sa akin si Tito Ramon. Kung napapagod ka na sa trabaho, huwag ka nang magtrabaho. Hayaan mong si Marco ang mag-alaga sa iyo. Kung nainip ka, pwede kang magtrabaho sa kumpanya ko. Kahit nakaupo ka lang, may sahot ka. Ngumisi ako sa isip ko. Ginamit ang pera ko para maging galante. Ang galing talaga. Sabi ko, salamat, Tito. Sa magandang alok. Pero gusto ko ang trabaho ko ngayon. Sinamaan ako ngang tingin ng biyenan ko. Ano ba itong batang ito? Ang bait-bait ng alok ng tito mo. Tinatanggihan mo pa. Ma, hindi ko tinatanggihan. Sabi ko, gusto ko lang talaga ang trabaho ko. Sige na. Sige na. Kumain na tayo. Inawat kami ni Mama. Nilagyan niya ng pakain ang plato ni Tito Ramon. Ramon, tikman mo ang luto ng hipa mo. Ito ang pinakamagaling niyang lutuin. Habang kumakain, nagsimula na namang magyabang si Tito Ramon tungkol sa bago niyang kotse. Sabi niya, ang ganda ng takbo ng kotse ko. Kahapon, ipinasyal ko ang daming napapatingin. Sa weekend, dadalhin ko kayo sa isang resort sa Batangas. Ang sarap ngang dagat doon. Mabilis na sumagot ang biyenan ko. Sige, sige. Hindi pa ako nakapunta doon. Sofia, may oras ka ba sa weekend? Mag-overtime po ako sa weekend, sabi ko. Baka hindi ako makasama. Anong overtime? Sabi ng biyenan ko, mag-leave ka. Bihira lang makaroon ng oras ang tito mo.
Marami pong trabaho sa kumpanya ngayon. Mahirap mag-leave. Sabi ko. Anong mahirap doon? Medyo nainis na ang biyenan ko. Kahit gaano kahalaga ang trabaho, mas mahalaga pa rin ang pamilya. Ang tingin ko, ayaw mo lang talagang sumama. Ma, may overtime po talaga ako. Mahinahon kong sabi. Sige na. Sabi ni Mama. Kung may overtime si Sofia, huwag na natin siyang pilitin. Tayo na lang ang pumunta. Huwag nating pilitin ang bata. Hindi na nagsalita ang biyenan ko, pero masama ang tingin niya sa akin habang kumakain. Pagkatapos kumain, nanatili pa sandali si Tito Ramon bago umalis. Bago umalis, sinabi pa niyang kung may kailangan kami, lumapit lang kami sa kanya, may kakayahan na raw siyang tumulong. Pagkaalis niya, nagpatuloy pa rin sa pagsasalita ang biyenan ko. Alam mo, ikaw na bata ka, ang ganda ng pagkakataon. Makipag-ayos ka sa tito mo para kung may biyaya, hindi tayo mawawala. Pero pinili mo pang mag-overtime. Ano bang may dudulot sa'yo ngang overtime? Wala na akong ganang makipagtalo sa kanya. Pumasok na ako sa kuwarto. Sumunod si Mama. Nakita mo na, di ba? Akala nila ngayon. Dahil may pera na sila, ang taas na ng tingin nila sa sarili. Yung bagong kotse, siguradong galing sa pera ko, sabi ko, at yung sinasabi niyang malaking kontrata, baka kasinungalingan lang. Siguradong kasinungalingan, sabi ni Mama. Pinatanong ko na sa papa mo. Wala namang kumpanya ang tito mo. Isa lang siyang walang trabaho na laging laman ng sabungan. Lalo akong nakinit ang ulo. Kung gayon, anong gagawin natin ngayon? Maghihintay pa ba tayo? Maghintay pa tayo ng kaunti. Sabi ni Mama, kapahalos naubos na niyang pera. Saka tayo kikilos. Tumango ako. Nangako sa sarili ko na babawiin ko ang pera ko at pagbabayarin sila sa kanilang ginawa. Ang balita tungkol sa bagong kotse ni Tito Ramon ay ipinakalat ng biyenan ko sa buong komunidad. Sa mga sumunod na araw, laging may mga kapitbahay na dumadalaw sa bahay, nagtatanong tungkol sa malaking kontrata ng tito. Tuwing nangyayari ito, masayang nakukuwento ang biyenan ko. Sinasabing malaking boss na ang tito ngayon at may magtauhan na. Nasusuka ako sa tuwing naririnig ko iyon. Isang hapon, pumunta ako sa supermarket sa ibaba para mamili at nakasalubong ko ang kaibigan ni Marco mula pagkabata, si Kevin. Makaibigan sila ni Marco mula pa nung bata at madalas din siyang kumain sa bahay namin dati. Ate Sofia, namimili ka? Bati ni Kevin. Oh, bibili lang prutas. Ngumiti rin ako. Busi ka ba ngayon? Matagal na kitang hindi nakikita. Hindi naman, tambay lang, nakamot ng ulo si Kevin at nag-alinlangan. Ate Sofia, may sasabihin ako sa'yo. Huwag mong sasabihin sa iba. Ah, ano iyon? Kinabahan ako, may masama akong kutob. Bumulong si Kevin. Nung isang araw, nakita ko si Tito Ramon sa casino sa Entertainment City. May hawak siyang isang makapal na pera, nagsusugal, malaki ang talon niya, pero ayaw pa ring tumigil. Pinaksabihan ko siya, pero nagalit pa sa akin, sabi niya. Marami raw siyang pera, kaya niyang matalo. Kasino? Nanigas ako. Sigurado kang si Tito Ramon iyon? Tanong ko. Siguradong sigurado, sabi ni Kevin. May bago pa siyang kotse, itim at maganda. Kabibili lang daw. At saka, may mga kasama siyang mukhang hindi mabubuting tao ang babastos magsalita. Nagpanggap akong kalmado. Talaga? Baka nakamali lang ang sabi ang biyenan ko. Hindi siya malaking boss, baka sinuwerta lang at kumitang ang kaunti. Kumitang kaunti. Pero sa ganung lugar nagsusugal. Sabi ni Kevin. Dun. Libo-libo ang taya sa bawat laro. Sa tingin ko, mahigit 100,000 ang natalo niya nung araw na iyon. Ate Sofia, sabihan mo si Marco na kontrolin si Tito, baka makaproblema pa? Sige,
Salamat sa'yo, Kevin. Nagkagulo ang isip ko. Nagmamadali akong nakbayat at umuwi. Pag-uwi ko, nakita ni Mama na hindi maganda ang itsura ko. Anong nangyari? Ikinwento ko kay Mama ang tungkol kay Kevin. Nanginginig ako sa galit, ginamit niya ang pera ko para maksugal, at malaki ang natalo niya. Yung bagong kotse, baka galing din sa pera ko. Alam ko na hindi maganda ang ginawa niya. Sumimangot si Mama. Kahapon, may nalaman din ang papa mo. Wala talagang kumpanya ang tito mo. Dati pa, marami na siyang utang sa sugal. Sobra na sila. Sabi ko, kailangan nating bawiin ang pera. Ngayon din, kakausapin ko ang biyenan ko. Huwag, pinigilan ako ni Mama. Hindi pa ito ang tamang oras. Isipin mo, malaki na ang natalo niya. Kung sisingilin mo siya ngayon, ano ang ipambabayat niya? Kapag nagawi kayo, at sinabi niyang ubos na ang pera, anong gagawin mo? Hindi pwedeng hayaan na lang natin. Nag-alala ako. Ginamit ang pera ko para magsugal, para na rin siyang nagnakaw. Siyempre hindi natin hahayaan, sabi ni Mama. Pero kailangan nating maghintay ang tamang pagkakataon. Siguradong magsusugal ulit ang tito mo. Kapag malaki na ang talo niya, ang nga nagpapautang na ang hahanap sa kanya. Sa oras na iyon, hindi na natin kailangang magsalita. Ang biyenan mo na mismo ang magmamakaawa sa atin na bawiin ang pera. Kahit masama ang loob ko, alam kong tama si Mama. Kung gagawa ako ang gulo ngayon, hindi ko lang mababawi ang pera, kundi matutunugan pa nila ang plano ko. Yung bagong kotse, sabi ko, siguradong galing din sa prako. Baka loan pa iyon para ako ang magbayad sa huli. Malamang, sabi ni Mama. Ang mataong tulad niya, walang kakayahan pero mayabang. Siguradong ganyan ang gagawin. Habang nag-usap kami, masayang pumasok ang biyenan ko galing sa labas. May dalang bagong bag. Nang makita kami, ngumiti siya. Tingnan ninyo ang bag ko. Bigay ni Ramon ngayon. Sabi niya, branded daw. Libo-libo ang halaga. Habang tinitingnan ko ang bag, parang tinutusok ang nga mata ko. Ginamit ang pera ko para bilhan ngang bag ang nanay niya. Ang galing talaga ngang plano niya. Maganda, walang gana kong sabi at pumasok sa kuwarto. Pag-uwi ni Marco, ikinuwento ko sa kanya ang sinabi ni Kevin para tingnan ang reaksyon niya. Sumimangot si Marco, baka nakamali lang ng tingin si Kevin, paano naman mapupunta sa Chasino ang tito ko? Sabi niya, busy siya sa proyekto. Busi sa proyekto sa Lubong Casino. Gumisi ako. Marco, gumising ka nga. Hindi mo ba kilala kung anong klaseng tao ang tito mo? Kung may kakayahan talaga siya, bakit dati? Palagi siyang nanghihiram ng pera sa atin? Iba na siya ngayon. Sabi ni Marco. Sabi ni Mama, nakakuha siyang malaking proyekto. Malaki ang kinita. Kumita gamit ang pera ko para maksugal, bumili ng bagong kotse, at bumili ng branded na bag. Iyan ba ang sinasabi mong kinita niya? Sa wakas, hindi ko na napigilan at tinaasan ko na siyangang boses. Bakit mo na naman binabanggit iyan? Nagalit din si Marco. Hindi ba sinabi na ni Mama na hiniram lang ang pera at ibabalik din? Hindi ba pwedeng huwa ka ng masyadong maging mapakalkula? Ako pa ang mapakalkula. Tiningnan ko siya. Tuluyan nang nanlamig ang puso ko. 6 na milyon, ginamit ng tito mo para isugal, at ako pa ang hindi dapat makalkula. Marco, may utak ka ba? Pwede bang manahimik ka na lang? Sabi ni Marco, ang pamilya ay hindi lugar para sa katwiran, kundi para sa pagmamahal. Hindi mo ba pwedeng intindihin si Mama? Intindihin si Mama? Tumawa ako. Tumulo ang ngaluha. Intindihin ko kayo? Sino ang intindi sa akin? Ginamit ang pera ko para sa kayabangan ninyo. Para isugal. At ako pa ang dapat umintindi? Marco, sobrang gina-disappoint mo ako. Ayokong makipag-away sa'yo. Tumalikot si Marco at lumabas.
Natulog sa sofa. Habang nakahiga sa kama, hindi ako makatulog. Ang hirap ng ganitong buhay. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko pa ito matitiis. Kinabukasan, habang nagsasampay ako sa balkonahe, narinig kong may kausap na naman sa telepono ang biyenan ko sa sala. Pinagyayabang na naman ang branded na bag na bigay ngang tito. Sabi ng biyenan ko, ang Ramon namin dahil may kakayahan na ngayon, branded na bag agad ang binigay, libo-libo ang halaga. Hindi tulad ng iba. May pranga, pero hindi marunong magpakita ng paggalang. Hindi ko na narinig ang kasunod, pero kumukulo na ang dugo ko. Napakuyom ako ng kamao. Sinasabi sa sarili ko na magtiis pa ng kaunti. Malapit ko nang mabawi ang pera. Malapit na akong makawala sa pamilyang ito. Lumapit si mama at tinapik ang balikat ko. Huwag mo na silang pansinin. Hindi sila karapat-dapat, sabi niya. Pinatanong ko na sa papa mo ang tungkol sa bagong kotsengang tito mo para malaman kung loan ba. Malapit nang makaroon ng balita. Tumango ako at huminga ng malalim. Para mabawi ang pera ko at para hindi mag-alala si mama, kailangan kong magtiis. Sa tanghali, tumawag si papa. Nalaman niyang, loan nga ang bagong kotse ni Tito Ramon. 200,000 ang down payment at ang natitira ay babayaran sa loob ngang 3 taon. Mahigit 15,000 bawat buwan. Nang marinig ko ito, hindi ako nagulat. Sa ugali ni Tito Ramon, siguradong gagawin niya yon. Kung gayon, baka naubos na niya sa sugal ang pera niya. Sabi ko, siguradong hahanap siya ngang paraan para makakuha ulit ng pera. O, sabi ni mama, kailangan nating maging handa. Malamang sa atin ulit siya hihingi. E tama nga, kinahapunan. Sinubukan akong kausapin ng biyenan ko. Kailangan daw ni Tito Ramon ng pera para sa proyekto. Ngumisi ako sa isip ko. Heto na, nang sabihin ng biyenan ko na kailangan ni Tito Ramon ng pera para sa proyekto, nakukunwari akong nakayos ng gulay sa kusina. Ang sitaw sa kamay ko ay nadurok ko na. Hindi ako lumingon. Wala pa yung bonus ko sa kumpanya. Wala akong ekstrang pera. Pumunta ang biyenan ko sa pintong kusina at sumandal. Di ba may praka pa sa savings mo bago ka ikasal? Gamitin mo muna yun. Kapag nakabawi na ang tito mo sa proyekto, ibabalik niya agad. Yung pra na yun, para sa kinabukasan ko, bigay ngang mga magulang ko. Hindi ko pwedeng galawin? Sabi ko nang hindi tumitingin. Saka, kalalagay ko lang sa isang investment, hindi ko pa pwedeng kunin. Ito ang gitinuro sa akin ni mama para hindi na siya mangulit. At tama nga, hindi na siya nakapagsalita. Bumalik siya sa sala, pero narinig ko siyang bumubulong, sayang lang ang pag-alaga ko sa'yo. Pag-uwi ni Marco, agad siyang hinilang ang biyenan ko sa kwarto at nag-usap sila ng matagal. Habang nanonood ako ng TV sa sofa, nakikinig ako, narinig ko ang makasalitang hiram, proyekto, ayaw ni Sofia. Paglabas ni Marco, hindi maganda ang itsura niya. Umupo siya sa tabi ko at bumuntong hininga. Sofia, sabi ni Marco. Sinabi sa akin ni mama, kailangan daw talagang pera ni Tito. Tingnan mo, wala akong pera, tinitigan ko ang TV. Yung investment, hindi ko pa pwedeng kunin. Yung sahod ko, ilang libo na lang, para sa gastusin. Di ba may 4 na milyon ka pa sa savings mo? Sabi ni Marco, pahiramin mo muna si Tito ngang 2 milyon. Tulungan natin siyang makaahon. Bigla akong napalingon sa kanya at natawa. Alam mo ba kung saan niya ginastos yung 6 na milyon? Ipinangsugal. Natalo ngang 100,000? Ngayon, gusto mo pa akong maglabas ng 2 milyon? Marco, nababaliw ka na ba? Biglang namula ang mukha ni Marco, umiwas ang tingin. Papaano mo nalaman? Ang sikreto. Hindi mananatiling sikreto. Sabi ko, nakita na siya ni Kevin. Pula na ang mata ng tito mo sa kasino. Yung bago niyang kotse, loan pa, at geling sa pera ko ang down payment. At ngayon,
Gusto mo pa akong pahiramin siyang pera? Asawa ba talaga kita? Alam kong mali yung pagsusugal niya, sabi ni Marco, kinukusot ang kamay. Pero sabi ni Mama, nagsisisi na raw siya, hindi na ulit. Ngayon, para talaga sa proyekto. Tulungan mo na siya sa huling pagkakataon. Huling pagkakataon? Ngumisi ako. May huling pagkakataon ba sa mga taong tulad niya? Ngayon, 2 milyon, bukas, baka 5 milyon na. Sinasabi ko sa iyo, hindi mangyayari. Bakit ba napakawalang puso mo? Tinaasan din ako ang boses ni Marco. Dito ko siya, hindi ibang tao. Ngayon, may problema siya. Bakit hindi natin siya tulungan? Tulungan? Gamit ang pera ko para sa utang niya sa sugal. Nanginginig ako sa galit. Marco, 6 na milyon yun. Hindi 6 na rang piso. Pinahirapan ngang mga magulang ko yun para sa akin. Bakit mo iniisip na dapat kong gamitin yun para sa kanya? Pamilya tayo! Sigaw ni Marco. Ang pamilya, dapat nagtutulungan. Bakit ba napakahalaga sa iyong pera? Mahalaga sa akin ang pera. Tiningnan ko siya. Unti-unting nanlalamig ang puso ko. Ang mahalaga sa akin ay ang tama at ang prinsipyo. Ninakaw niya ang pera ko para isugal, at imbes na tulungan mo akong bawin, kinakampihan mo pa siya at pinipilit akong maglabas pang ang pera. Karapat-dapat ka bang maging asawa ko? Hindi kita pinipilit. Kinakausap kita. Sabi ni Mark, hindi mo ba pwedeng ilagay ang sarili mo sa sitwasyon namin? Kung kapatid mo ang may problema, hindi mo ba tutulungan? Ang kapatid ko, hinding-hindi magnanakaw at magsusugal. Sabi ko, at kahit may problema siya, hihingi siyang tulong ng maayos. At may utang na loob, hindi tulad ng tito mo. Palihim at walang kahihiyan. Paano mo nasasabihan sa tito ko? Nagalit si Marco. Kahit anong mangyari, mas matanda siya sa atin. Mas matanda? Kaya pwedeng magnanakaw? At magsugal? Tumayo ako, Marco. Ngayon ko lang naintindihan. Sa isip mo, laging tama ang pamilya mo. At ako, dapat laging nagtitiis. Tama ba? Hindi nagsalita si Marco, parang sumasang-ayon. Tiningnan ko siya at bigla akong napagod. Sa 3 taon naming pagsasama, parang tanga akong nagbigay ng lahat. Akala ko, ang kabutihan ay susuklian ang kabutihan. Pero sa huli, nalaman kong sa isip niya, isa lang akong tagalabas. Ang perang ito, kahit isang kusing, hindi ko ibibigay, sabi ko bawat salita. At yung 6 na milyon, hahanap akong paraan para mabawi. Kung sa tingin mo, wala akong puso, kung sa tingin mo, hindi ko dapat bawiin, edi maghiwalay na tayo. Kailangan mo ba talagang gawin ito? Tiningnan ako ni Marco, may bahid ng sakit sa kanyang nga mata, dahil lang sa pera. Sisirain mo ang pagsasama natin, hindi dahil sa pera. Sabi ko, dahil sa dignidad, sa prinsipyo. Pagod na ako sa ganitong buhay. Pagkasabi ko niyon, pumasok ako sa guest room at nilok ang pinto. Kahit anong katok ni Marco, hindi ko binuksan. Habang nakahiga sa kama, tahimik na tumulo ang maluha ko bago kami ikasal. Sinabi na sa akin ni Mama na si Marco, mabait, pero sunod-sunuran sa nanay niya at walang prinsipyo pagdating sa pamilya. Sinabihan niya akong mag-ingat. Hindi ko pinansin nun. Akala ko, maganda ang pagiging masunurin. Ngayon ko lang naintindihan na ang pagiging masunurin ng walang prinsipyo ay kamangmangan. Hindi ko alam kung gaano katagal. Pero tumahimik na sa labas. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-message kay Mama. Sinabi kong pinipilit na rin ako ni Marco na maglabas ng pera para sa tito at gusto ko nang makipaghiwalay. Mabilis na tumawag si Mama. Kalmado ang boses. Anak, huwag kang magpadalos-dalos. Hindi pa ito ang tamang oras para makipaghiwalay. Hintayin mong mabawi ang pera.
Kung ngayon ka makikipaghiwalay, mas lalo silang makakaroon ng dahilan para hindi magbayad. Pero hindi ko na kaya, sabi ko habang humihikbi, kapag nakikita ko ang mamukha nila, ayoko nang manatili kahit isang araw. Magtiis ka pa ng kaunti. Sabi ni Mama, kinausap ko na ang papa mo na kumonta ng abogado para tingnan kung paano natin mababawi ang para sa legal na paraan. Ang kailangan mong gawin ngayon ay maging matatag. Huwag kang makipag-away sa kanila. Itago mo ang lahat ng ebidensya. Tumango ako at ibinaba ang telepono. Kahit masama ang loop ko, alam kong tama si Mama. Kung makikipaghiwalay ako ngayon, sila pa ang makikinabang. Hindi ko pwedeng hayaan na lang iyon. Kinabukasan, pagbukas kong pinto, nakita ko si Marco na natulog sa sofa. May maitim na bilog sa ilalim ng mata. Nang makita niya ako, tumayo siya, paos ang boses. Sofia, sorry. Kasalanan ko kahapon. Hindi dapat kita sinigawan? Tungkol sa pera, hindi na kita pipilitin. Huwag ka nang magalit. Sige na, hindi ko siya pinansin at pumasok sa banyo. Sa almusal, hindi na binanggit ng biyenan ko ang tungkol sa pera, pero masama ang itsura niya at paminsan-minsan akong tinitingnan ng masama. Pagkatapos mag-almusal, paalis na sana, ako papuntang trabaho nang biglang nagsalita si Marco. Sofia, yayain sana kitang kumain sa labas mamayang gabi. Tayong dalawa lang, nag-isip ako at tumango. May mga bagay nga na kailangan naming pag-usapan. Gabi, pumunta kami sa restaurant kung saan kami unang nag-date, pero awkward ang atmosphere. Binigyan ako ni Marco ng juice. Sofia, alam kong masama ang loop mo. At alam kong mali ang ginawa ni Tito, pero wala talaga akong magawa. Araw-araw, umiyak si Mama sa akin. Wala kang magawa. Kaya ako ang kailangang magsakripisyo? Tanong ko. Yumuko si Marco. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang na maging maayos tayo. Yung 6 na milyon, hahanap akong paraan para may balik ni Tito. Bigyan mo lang akong panahon. Gaano katagal? Tanong ko. 1 taon? 2 taon? O 10 taon? Kapag naubos na niya lahat sa sugal, ano ang ipambabayad mo? Natahimik si Marco. Magtatrabaho ako ng mabuti, unti-unti kong babayaran. Huwag na, sabi ko. Pera ko yun, ako na ang bahalang bawiin. Marco, ang problema natin, hindi pera, kundi tiwala at prinsipyo. Pagkatapos ng nangyaring ito, sa tingin ko, hindi talaga tayo para sa isa't isa. Biglang napatingin si Marco. Puno ng pagkataranta. Sofia, huwag mong sabihin yan. Alam kong nakamali ako. Magbabago ako. Mula ngayon, sayo na ako kakampi. Sige na. Tiningnan ko siya at yumiling. May mga bagay na kapa na sira na, hindi na may babalik. Pagkatapos kumain, lumabas kaming restaurant. Malamig ang hangin. Ihahatid na kita. Sabi ni Marco, huwag na. Sabi ko, gusto kong maglakad-lakad mag-isa. Habang tinitingnan ko ang malungkot na anyo ni Marco, hindi ko maiwasang malungkot din, pero mas naging malinaw sa akin ang lahat. Siguro, simulat sa pool, mali na ang paksasamang ito. Mula sa restoran, naglakat-lakat ako mag-isa sa kalye ng matagal. Malamig ang hangin ng gabi sa aking mukha, ngunit ang galit sa aking puso ay hindi pa rin humuhupa. Ang sinabi ni Marco na ang pamilya ay dapat magtulungan ay parang tinik na nakabaon sa aking puso. Hindi matanggal at lalong sumasakit. Pag-uwi ko, nakabukas pa ang ilaw sa kwartong biyenan ko. Dahan-dahan akong nagpalit ng sapatos. Papasok na sana. Ako sa guest room nang marinig kong may kausap sa telepono ang biyenan ko. Mahina ang boses niya, pero narinig ko pa rin. Ramon, huwag kang mag-alala. Mag-isip pa si ate ng paraan. Medyo matigas ang ulo ni Sofia, pero kukumbinsihin ko siya. Huwag ka nang magsugal ulit. Kapag natalo ka pa, kahit sino hindi ka na matutulungan, o
Kakausapin ko ulit si Sofia bukas para maglabas siya ng pera. Ngumisi ako sa isip ko, tungkol nga sa utang sa sugal. Mukhang malaki na naman ang natalo ng tito, kaya nagmamadali na ang biyenan ko na humingi ng pera sa akin. Kinabukasan, pagbangon ko, pumasok ang biyenan ko, dala ang isang mangkok ng sabaw ng manok. Sofia, inumin mo ito habang mainit. Maaga akong pumunta sa palengke para bumili ng manok para lumakas ka. Habang tinitingnan ko ang sabaw, nasusuka ako. Ang pagiging mabait ng walang dahilan ay may masamang intensyon. Salamat ma. Hindi ako gutom. Kayo na lang po ang uminom. Paano ka hindi magugutom? Inilagay ng biyenan ko ang mangkok sa mesa sa tabi ng kama at umupo. Sofia, alam kong galit ka pa rin sa akin. Dahil hindi ako nagpaalam bago ko ipahiram ang pera sa tito mo. Humihingi akong tawad. Huwag mo nang dibdibin. Hindi ako nagsalita. Hinihintay ko ang susunod niyang sasabihin. Bumuntong hininga ang biyenan ko. Sa totoo lang, wala rin akong magawa. Nagsugal nga ang tito mo at malaki ang natalo. Ngayon, hinahanap na siya nga nagpapautang. Sabi nila, kung hindi raw magbabayad, babaliin ang ngabinti niya. Bilang kapatid niya, hindi ko kayang tingnan lang siyang masaktan. Heto na, sa wakas, lumabas na ang toto. Nagpanggap akong nagulat. Nangutang pa si tito sa mga nagpapautang? Oh, umiyak ang biyenan ko. Ang babastos ng mataong yun. Kahapon, sinira pa nila ang magamit sa bahay. Sofia, nagmamakaawa ako sa iyo. Maglabas ka pang 2 milyon para mabayaran ang utang ng tito mo, kung hindi, papatayin siya. 2 milyon? Sumimangot ako. Saan ako kukuhang ganong kalaking pera? Saka, kasalanan niya yan. Bakit ako ang magbabayad? Paano mo nasasabi yan? Nagalit ang biyenan ko. Tito mo siya. Pamilya tayo. Kung hindi mo siya tutulungan at mapatay siya, makokonsensya ka ba? Makokonsensya ba si Marco? Hindi ito tungkol sa konsensya. Sabi ko, tungkol ito sa prinsipyo. Kung nagsisisi talaga siya, dapat siya mismo ang maghanap ng paraan para kumita at magbayad. Hindi yung umaasa sa iba. Saan naman siya kikitang 2 milyon? Sabing biyenan ko. Ikaw lang ang may kakayahang tumulong. Kung hindi mo siya tutulungan, sino pa? Sinasabi ko sa iyo, Sofia, kailangan mong ilabas ang prangyan ngayon. Kung hindi, magpapakamatay ako sa harap mo. Ito na naman. Pagod na ako. Huwag niyo po akong pilitin. Wala talaga akong pera at kahit meron, hindi ko ibibigay sa isang sugarol para sa utang sa sugal. Pipinipilit mo akong mamatay. Biglang humagulgol ang biyenan ko. Bakit ba napunta sa akin ang isang manugang na walang puso tulad mo? Ano pang silbi ng buhay ko? Narinig ng kapitbahay ang sigaw niya. May mga sumisilip sa pinto. Nainis ako at kinabahan. Gusto kong takpan ang bibig niya pero hindi ko magawa. Ma, huwag na po kayong gumawa na. Eksena dito. Pag-usapan natin ito ng maayos. Huwag nating ipahiya ang sarili natin sa iba. Malapit na akong mamatay dahil sayo. Ano pa bang ikahihiya ko? Lalong lumakas ang iyak ng biyenan ko. Halika kayo. Tingnan ninyo. Itong walang puso kong manugang, may pera pero ayaw tumulong sa pamilya. Hahayaan na lang niyang mamatay ang kapatid ko. Dumating si Marco. Nang makita niya ang eksena, pinalayo niya ang mga kapitbahay at isinara ang pinto. Ma, ano ba itong ginagawa ninyo? Tumayo na po kayo. Nang makita ng biyenan ko si Marco, lalo siyang humagulgol. Anak, buti dumating ka na. Pakiusapan mo ang asawa mo na maglabas ng 2 milyon para sa tito mo. Kung hindi, hindi ko na rin kaya. Sumimanggot si Marco at tuminjin sa akin. Sofia, anong nangyari? Bakit mo na naman pinagalit si Mama? Ako pa ang nagpagalit sa kanya. Halos matawa ako sa galit.
Pinipilit niya akong maglabas ngang 2 milyon para sa utang sa sugal ngang tito. Sabi ko wala akong pra. Kaya nakwawala siya. Sino ngayon ang may kasalanan? Nangutang talaga si tito sa mga nagpapautang? Nagulat si Marco. Ma, totoo ba ito? Tumango ang biyenan ko, umiyak. Oh, sabi nila, kung hindi pa magbabayad, babaliin ang isang bintingang tito mo. Anak, pakiusapan mo na. Si Sofia, tulungan ninyo ang tito mo. Tumingin sa akin si Marco, komplikado ang ekspresyon. Sofia, alam kong hindi maliit na halaga ang 2 milyon. Pero tito ko pa rin siya. Kung may mangyari sa kanya, hindi rin ako mapapakali. Ikaw din, gusto mong maglabas akong pera? Tiningnan ko siya, tuluyan nang nanlamig ang puso ko. Marco, sa isip mo, ano ba talaga ako? ATM? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sabi ni Marco. Sa tingin ko lang, dapat magtulungan ang pamilya. Kapag nakaahon na si tito, siguradong ibabalik niya. Ibalik? Paano? Sabi ko, kung may kakayahan siyang makbayad, hindi siya mangungutang sa mga nagpapautang. Marco, gumising ka nga, isa siyang walang katapusang butas. Hindi mo mapupuno. Paano mo nasasabihan sa tito ko? Nagalit din si Marco. Kahit anong mangyari, mas matanda siya sa atin. Hindi mo ba pwedeng pakbigyan para sa akin? Para sa iyo? Tumawa ako. Sino ang magbibigay sa akin ng konsiderasyon? Nung palihim ninyong kinuha ang 6 na milyon ko, tinanong ninyo ba ako? Ngayon, pinipilit ninyo akong maglabas ng 2 milyon. Matagal ninyo nang tinapakan ang pagkatao ko. Hindi namin sinasadya. Sabi ni Marco. Nagsorry na si mama sayo. Ano pa bang gusto mo? Kailangan mo ba talagang gawin itong napakahirap? Ako pa ang mahirap? Tiningnan ko siya. Bigla siyang naging estranghero sa akin. Ayoko lang na gawin ninyo akong tanga. Ang perang ito, kahit isang kusing, hindi ko ibibigay. Kung sa tingin mo mali ako, edi maghiwalay na tayo. Kailangan mo ba talagang banggitin ang hiwalayan? Nanlamig din ang boses ni Marco. Dahil lang sa pera? Sisirain mo ang pamilya natin? Kayo ang sumira sa pamilyang ito. Sigaw ko. Mula nung palihim na kinuhanganay mo ang pera ko, sira na ang pamilyang ito. Tama na, sigaw ni Marco. Hindi mo ibibigay, di ba? Sige. Ako ang manghihiram. Kahit magbenta pa ako ang dugo. Babayaran ko ang utang ni tito. Pagkasabi nun, tumalikot siya at lumabas. Malakas na isinara ang pinto. Tiningnan akong biyenan ko. May bahid ng tagumpay sa kanyang nga mata. Tingnan mo, pinilit mo si Marco. Manahimik ka. Malamig ko siyang tiningnan. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Gusto mong makuha ang 2 milyon? Sa panaginip mo, pagkasabi nun, lumabas akong kuwarto. Kinuha ang bag ko at umalis. Nag-message sa akin si mama. Kinausap na raw niya ang abogado at kailangan ko raw pumunta. Sakto, ayoko na ring manatili sa bahay na iyon. Papunta sa opisinang abogado, tinawagan ko si mama at ikinuwento ang nangyari. Huwag kang magalit. Sabi ni mama. Na-brainwash lang si Marco ang nanay niya. Sandali lang yan, may paraan na ang abogado. Halika na dito. Pagkababaeng telepono, huminga ako ng malalim. Kahit anong gawin nila, hindi na ako papayag. Ang prang ito, kailangan kong bawiin. At ang kasal na ito, kailangan ko nang tapusin. Sa opisina NG Abogado, naghihintay na sa akin si Attorney Santos. Mrs. Reyes, sabi ni Attorney Santos, nalaman na namin. Malaki nga ang utang sa sugal ng tito mong si Ramon Garcia at nangutang pa sa mga loan shark. Yung 6 na milyon, halos naubos na niya sa kasino. Yung natira, ipinambili ng kotse at mga luxury goods. Mababawi ko pa ba ang pera ko?
Tanong ko, sabi ni Attorney Santos, yung 6 na milyon mo, premarital, property mo, ang pakuha ng biyenan mo ng walang pahintulot ay illegal. At ang tito mo, kahit alam niyang pera mo, ginastos pa rin. Kaya may pananagutan din siya. Pwede natin silang idemanda para ibalik ang pera. Gaano katagal iyon? Tanong ko, kung magiging maayos, mga 3 buwan, may desisyon na, sabi ni Attorney Santos, pero malamang mag-apela sila para patagalin. At saka, halos naubos ng tito mo ang pera. Kahit manalo tayo, mahirap ang execution. Kung gayon, anong gagawin natin? Nag-alala ako. Hindi pwedeng hayaan na lang natin silang lokohin ako ngang 6 na milyon. Huwag kang mag-alala, sabi ni Attorney Santos. Pwede tayong mag-apply ng property preservation. Ay freeze natin ang ngaari-arian ng tito mo kasama na yung bagong kotse. Kahit lowan yun. At least, may babawas. At saka, ang biyenan mo, bilang nag-transfer ngang pera, may pananagutan din. Kung may ari-arian siya, pwede rin nating pilitin. Tumango ako, medyo gumaan ang loop ko. Kung gayon, kayo na po ang bahala. Attorney Santos, ididemanda ko sila para mabawi ang pera ko. Walang problema, sabi ni Attorney Santos. Ihahanda na natin ang mga dokumento at isasampa na ang kaso sa lalong madaling panahon. Paglabas ko sa opisina ng abogado, parang nabunutan ako ng tinik. Kahit gaano kahirap ang proseso, babawiin ko ang pera ko at pagbabayarin sila sa kanilang ginawa. Pag-uwi ko, wala sina Marco at ang biyenan ko. Inayos ko ang magamit ko at lumipat sa isang hotel. Hanggat hindi pa nararesolba ang problema, ayoko na silang makita. Gabi, tumawag si Marco. Hindi ko sinagot. Nag-message siya, sinasabing nakamali siya, hindi dapat kami nag-away at pinapawi na niya ako. Tiningnan ko ang message, nag-alinlangan, pero sa huli, binura ko rin. May mga sakit na kapak nangyari na, hindi na may babalik. 2 araw akong nanatili sa hotel. Araw-araw, nagmamensahe si Marco, humihinging tawad. Tumawag din ng ilang beses ang biyenan ko, medyo lumambot na ang boses. Hindi ko sila sinagot. May mga bagay na hindi nadadaan sa sorry. Isang hapon, tumawag si Mama. May nakausap daw siyang kaibigan sa bangko at may nalaman siyang bago. Nagmadali akong pumunta sa bahay nila. Pagdating ko, nakaupo sina Mama at Papa sa sofa, hindi maganda ang itsura. Sa mesa, may mga naka-print na bank statement. Sofia, sabi ni Mama, tingnan mo ito. Ito ang statement ang account ang tito mo. Kinuha ko ang statement, lalo akong nagalit. Pagkapasok ng 6 na milyon, sa loop lang ng ilang araw, kalahati na agad ang nawala. Yung natira, inilipat sa isang car dealership at sa mga luxury store. Marami ring cash withdrawal. Tingnan mo itong 500,000 na transfer, turo ni Mama. Ang pinaklipatan, isang small loan company, yung nga loan shark. Ang tito mo, hindi lang naksugal, nangutang pa ngang mas malaki. Sinasadlak niya ang sarili niya sa kapahamakan. Kung gusto niyang mamatay, huwag niya tayong idamay. Inihagis ko ang statement sa mesa. Bukas na bukas. Pupunta ako sa korte para isampa ang kaso. Pagbayarin sila. Huwag kang magpadalos-dalos, sabi ni Papa. Ano ang sabi nga abogado? Sabi ni Attorney Santos, pwede raw idemanda. Pero, mahirap ang execution. Sabi ko, halos naubos ng tito ang pera. Ang tanging ari-arian niya ay yung kotse na loan. Hindi dapat mapunta sa kanya ang kotse, sabi ni Mama. Galing sa pramo yun, kailangan nating bawiin. Habang nag-usap kami, tumunog ang cellphone ko. Ang biyenan ko. Tiningnan ko si Mama. Sinanyasan niya, akong sagutin. Umiyak ang biyenan ko sa kabilang linya. Sofia, umuwi ka na, may nangyari. Yung malawan shark,
Pumunta dito sa bahay, sinira nila lahat. Sabi nila, kung hindi pa raw magbabayad, kukunin nila si Marco. Kinabahan ako. Bakit nila idadamay si Marco? Sabi nila, pamilya raw tayo. Umiyak ang biyenan ko. Sofia, nagmamakaawa ako sa iyo. Maglabas ka na nga 2 milyon. Kung hindi, kukunin nila si Marco. Wala akong pera. Sabi ko, tumawag na lang kayong pulis. Hindi pwedeng tumawag ng pulis. Nag-alala ang biyenan ko. Kapag tumawag tayo ng pulis, makukulong ang tito mo. Sofia, nagmamakaawa na ako sa'yo. Tulungan mo na kami sa huling pagkakataon. Sabi nang wala akong pera. Ibinaba ko ang telepono. Nakagulo ang isip ko. Kahit alam kong baka nag-exaggerate lang ang biyenan ko, nag-alala pa rin ako para kay Marco. Naintindihan ni Mama ang iniisip ko. Huwag kang maalala. Hindi nila talaga kukunin si Marco. Tinatakot ka lang nila para maglabas kang pera. Paano kung? Walang paano kung. Sabi ni Mama. Ang ngalawin siyak pera lang ang habol. Saka, matanda na si Marco. Kung hindi niya kayang mag-isip para sa sarili niya at kinakampihan pa ang nanay at tito niya sa panloloko sa iyo, dapat lang siyang matutong leksyon. Tumango ako. Pabilisin mo ang kaso kay Attorney Santos, sabi ni Mama. At saka, pinatingnan ko na sa kaibigan ko. May lumang bahay ang biyenan mo, kahit hindi gaanong mahalaga. At least, may kasiguruhan. Kapag umabot na sa execution, pwedeng ibawas dun. Alam ko ang bahay na iyon. Mana pa iyon ng biyenan ko? Napakahalaga sa kanya. Hindi na ito ang panahon para pahalagahan niya iyon, sabi ni Mama. Dahil ginalaw niya ang pera mo, dapat siyang harapin ang consequences. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Tanong ko. Umuwi ka sa bahay mo, sabi ni Mama. Bahay mo yun? Bakit ka alis? Simula ngayon. Gawin mo ang dapat mong gawin. Huwag mo silang pansinin. Kung gagawa ulit sila ng gulo, tumawa ka agad ng pulis. Sige po. Tumango ako. Kinabukasan, lumipat ako mula sa hotel pabalik sa bahay namin. Pagpasok ko, nakita kong magulo ang bahay. Basak ang florera, may magagasgas ang sofa. Nakaupo si Marco sa sofa, magulo ang buhok, pula ang mga mata. Sofia, bumalik ka na. Mag-isip ka ng paraan. Sabi nila, babalik sila mamayang hapon. Kung wala pa raw pera, kukunin na nila ako. Di sumama ka, walang gana kong sabi. Sino bang nagsabi sa iyong tulungan mo silang lokohin ako? Kasalanan mo yan? Alam kong nakamali ako. Talagang alam ko, hinawakan ni Marco ang kamay ko. Sofia, patawarin mo na ako. Tulungan mo na ako. Mula ngayon, sayo na ako makikini. Hindi ko na sila tutulungan. Habang tinitingnan ko ang itsura niya, naawa ako. Pero nang maalala ko ang 6 na milyon at ang dati niyang ugali, nanigas ulit ang puso ko. Huli na ang lahat, sabi ko. Nakdesisyon na akong idemanda sila. Hayaan na natin ang korte ang humusga. Idedemanda mo talaga? Hindi makapaniwala si Marco. Idedemanda mo ang nanay ko at ang tito ko? Sofia, ang sama mo. Masama? Ngumisi ako. Kung masama ako, matagal ko na silang ipinakulong. Marco, bahala ka na sa buhay mo. Pagkasabi nun, pumasok ako sa kwarto at isinara ang pinto. Hapon. Dinala ko ang mga dokumento sa public notary. Pagkatapos, pumunta ako sa opisina ni Attorney Santos at isinumite ang lahat. Paglabas ko, gumaan ang pakiramdam ko. Kahit anong mangyari, handa na ako. Pag-uwi ko, wala si Marco. Baka nagtago na. Wala rin ang biyenan ko. Tahimik ang bahay. Inayos ko ang bahay. Ang pagsasamang ito, tulad ng sirang bahay. Hindi na may babalik. Gabi. Magluluto na sana ako nang biglang dumating ang biyenan ko
kasama ang isang estrangherong lalaki na mukhang siga. Sofia, sabi ng biyenan ko, ito si Mr. Diaz. Siya ang nagpahiram ng pera sa tito mo. Kausapin mo siya. Tiningnan ako ni Mr. Diaz mula ulo hanggang paa. Ikaw pala ang asawa ng pamangkin ni Ramon. May problema ang pamilya mo, pero ayaw mong tumulong. Wala akong pera, sabi ko. Kung gusto ninyong maningil, kay Ramon Garcia kayo pumunta. Huwag ninyo akong istorbohin. Hindi pwedeng ganyan, ngumisi si Mr. Diaz. Tiyo niya siya. Hindi mo pwedeng pabayaan. Kung wala akong makitang pera ngayon, huwag ninyong asahan na magiging mabait kami. Ano ang gagawin ninyo? Matapang ko siyang tiningnan. Bahay ko ito, kung gagawa kayo ng gulo, tatawag ako ng pulis. Pulis? Tumawa si Mr. Diaz. Nandito kami para maningil. Sa trabaho mo, susundan ka namin. Sa bahay mo, maghihintay kami sa labas. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatiis. Ito ay isang malinaw na pananakot. Nanginginig ako sa galit. Akmang tatawag ako ngang pulis pero pinigilan ako ngang biyenan ko. Pumasok ako sa kwarto at nilok ang pinto. Nakarinig ako ngang sigawan at pagkatapos ay tumahimik na. Paglabas ko, umalis na si Mr. Diaz. Nakaupo ang biyenan ko sa sofa, umiyak. Kinabukasan, pagdating ko sa trabaho, nakita ko si Mr. Diaz kasama ang dalawang malalaking lalaki sa entrance. Hinarang nila ako. Mrs. Reyes, napag-isipan mo na ba? Kailan mo ibibigay yung 2 milyon? Sabi nang wala akong pera. May mga kasamahan na akong nakatingin. Nakinit ang mukha ko. Kung guguluhin ninyo pa ako, tatawag na talaga akong pulis. Walang kinalaman? Kinuha ni Mr. Diaz ang cellphone niya at nagplay ngang isang recording. Boses ng biyenan ko ang narinig ko. Ramon, huwag kang mag-alala. May pera si Sofia. Siguradong tutulungan ka niya. May 4 na milyon pa sa card niya. Nanginginig ako sa galit. Kasinungalingan yan, sabi ko. Kahit isang kusing, hindi ko ibibigay. Umalis sila. Pagpasok ko sa kumpanya, pakiramdam ko lahat sila. Nakatingin sa akin. Pagkatapos ang trabaho, paglabas ko, nakita ko si Marco. Tumawag si Mama, sabi niya. Sinabi niyang pinuntahan ka ni Mr. Diaz. Kung nandito ka para kuminsihin akong maglabas kang pera, huwag mo nang ituloy, pinutol ko siya. Pero kung araw-araw silang pupunta sa kumpanya mo, paano ang trabaho mo? Sabi ni Marco. Nanghiram na ako, 500,000. Maglabas ka na lang ng 1.5 milyon? Bayaran na natin sila. Wala akong pera, sabi ko. Kung magbabayad ka, ikaw na lang. Huwag mo akong isama. Sofia, bakit ba ang tigas ng ulo mo? Nagalit si Marco. Lawan shark yun. Kapag pinalaki nila ang gulo, pareho tayong mapapahamak. Kasalanan ninyo yan, sabi ko at tumalikot. Sumigaw si Marco, Sofia, talaga bang wala ka ng pakialam sa akin? Hindi ako lumingon. Pag uwi ko, nakita ko si Tito Ramon na nakaupo sa sala. May mga pa siya. Mukhang nabugbog. Nang makita niya ako, tumayo siya. Sofia, buti dumating ka na. Maglabas ka pa ang 1 milyon. Sabi nila, kung hindi pa ako magbabayad, puputulin nila ang isang braso ko. Wala akong pera. Malamig kong sabi, kasalanan mo yan. Ikaw ang umayos. Wala kang pera. Lumapit sa akin si Tito Ramon. May 4 na milyon ka pa sa card mo? Hahayaan mo ba akong maputulan ng braso? Bakit hindi? Matapang ko siyang tiningnan. Ikaw ang unang gumamit ng pera ko para magsugal. Ngayon, ako pa ang pipilitin mo? Hindi mo ibibigay. Di ba? Naging mabagsik ang tingin niya. Sige,
Kung hindi mo ibibigay, pupunta ako sa kumpanya mo para hindi ka na makapagtrabaho. Pupunta rin ako sa mga magulang mo para guluhin sila. Subukan mo? Nanginginig ako sa galit. Kapag ginalaw mo ang nga magulang ko, ipapakulong kita. Pulis? Sa tingin mo takot ako? Sabi niya. Wala na akong pakialam sa buhay ko. Umupo siya sa sahig at nag-inarte. Hindi ko na siya pinansin at pumasok sa kwarto. Gabi, tinawagan ko si Mama. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Mama, pinakabitan ko ng CCTV ang gate natin. Sa kumpanya mo, kinausap ko na ang boss mo. Naintindihan niya at magdadada daw sila ng security. Naisampa na ni Attorney Santos ang kaso. Malapit nang dumating ang subpoena. Pagkababang ang telepono, gumaan ang loop ko. Kinabukasan, paglabas ko, natutulog pa rin ang tito sa sofa. Umalis na ako, papuntang trabaho. Alam kong hindi, patapos ito. Pero handa na ako. Nanatili ako kina Mama. Kinabukasan, umuwi ako para kumuhang damit. Naabutan ko ang tito na may kausap sa telepono. Sinasabi ko sa'yo, ayaw niyang magbigay. Bigyan mo pa ako ng 2 araw. Makukuha ko na. Pagkakita sa akin, sinamaan niya ako ang tingin. Ibigay mo na ang pera. Hindi ko siya pinansin. Sumunod ang biyenan ko sa kwarto. Sofia, ibigay mo na ang 1 milyon. Kung hindi, puputulin na ang binti niya. E di putulin. Wala akong pakialam, sabi ko. Hindi ka alis. Hinawakan niya ang bek ko. Hinawakan din ni Tito Ramon ang braso ko. Ibibigay mo ba o hindi? Pag niya nakaw ito, tatawag ako ng pulis. Sigaw ko. Sa pagpupumiglas, nagasgasan ang braso ko. Dumating si Marco. Ma, Tito, ano ba ito? Sabi niya. Anak, pakiusapan mo si Sofia. Umiyak ang biyenan ko. Tuminjing sa akin si Marco. Sofia, subukan mong sabihing maglabas akong pra. Ngayon din, maghihiwalay na tayo. Pinutol ko siya. Namutla si Marco. E di mahiwalay. Sigaw ang biyenan ko. Isang babaeng walang puso. Para saan pa? Ma? Sigaw ni Marco. Tumahimik na po kayo. Tumingin siya sa akin. Sofia, huling tanong, ibibigay mo ba, Winji? Tiningnan ko siya. Nawala na ang huling pag-asa ko. Hindi. Sige. 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 3 beses na sinabi ni Marco. Dahil ganyan kakawalang puso, wala na tayong pag-usapan. Magiwalay na tayo. Marco. Hindi ko inaasahan. Napapayah talaga siya. Ikaw ang pumilit sa akin. Sabi ni Marco. Hindi ko pwedeng pabayaan ang nanay ko at ang tito ko. Kung hindi mo sila matanggap, kailangan na nating magiwalay. Sige, magiwalay na tayo. Pinigilan ko ang maluha ko. Bukas, ayusin na natin ang papeles. Pagkasabi nun, kinuha ko ang bako at umalis ng hindi lumilingon. Pagbaba ko, hindi ko na napigilan ang pagtulong nga luha ko. Ang 3 taon naming pagsasama sa wakas natapos na kahit inaasahan ko na masakit pa rin, tinawagan ko si Mama. Sinabing pumayak na si Marco na magiwalay. Mabuti na rin, sabi ni Mama. Huwag kang malungkot. Pupuntahan kita. Umupo ako sa isang bench sa labas. May lungkot, may sa mga lube. Pero mas nangingibabaw ang pakiramdam ng kalayaan. Kinabukasan, nakita kami ni Marco sa munisipyo. Walang nagsasalita. Inayos namin ang divorce papers. Nang makuha ko ang divorce certificate, gumaan ang pakiramdam ko. Sa wakas, tapos na. Tiningnan ako ni Marco. May gustong sabihin, pero tumalikot na lang at umalis. Paglabas ko, sikat ang araw. Huminga ako ng malalim.
Ang hangin? Malaya? Ngayon, pwede na akong magsimula ng bagong buhay. Naniniwala akong magiging mas maganda ang kinabukasan. 3 araw matapos ang divorce, tumawag si Marco. Sofia, pagod ang boses niya. Sinabi mo ba sa korte ang address ng lumang bahay ni Mama? Ang abogado ang ginagazikazo. Sabi ko, pumunta ang mga taga-korte. Sabi nila, para sa property preservation. Tumaas ang boses niya. Iyon na lang ang tinitirhan ni Mama. Kailangan mo ba talagang gawin ito? Ako pa? Humikpit ang hawak ko sa cellphone. Ang nanay mo at ang tito mo ang unang gumamit ng pera ko. Ngayon, sinusunod lang ng korte ang proseso. Bakit sa akin ka nagagalit? Probahay iyon ni Mama. Sigaw ni Marco. Hindi ba pwedeng pakiusapan ang abogado? Magbayad? Paano? Ngumisi ako. Pautangin mo ulit ang nanay mo sa Loan Shark? Kailangan mo ba talagang magsalitang ganyan? May halong iyak sa boses niya. Mag-asawa pa rin tayo nun, pinagsamahan. Naalala ko ang lahat. Noong palihim na kinuhang nanay mo ang pera ko, naisip ninyo ba ang pinagsamahan natin? Natahimik siya. Maawa ka na sa kanya. Maawa sa kanya. Sino ang naawa sa akin? Sabi ko. Marco, mula nung kinampihan mo sila, wala na tayong pag-usapan. Sofia Reyes. Isinigaw niya. Ang buong pangalan ko. Bakit ka naging ganyan kalamik? Paralang ang nasa isip mo. Pamilya? Tumawa ako. Ang pamilya ba? Palihim na kinukuha ang premarital savings? Marco, gumising ka. Ginagawa ninyo akong ATM. Ibinaba ko ang telepono at blinok ang numero niya. Kinahapunan, habang nasa meeting ako, sinabing receptionist na nasa baba si Marco at ang nanay niya may dalang banner. Bumaba ako. Nakita ko silang may hawak na pulang banner. Walang pusong manugang Sofia Reyes. Inagaw ang ari-arian. Pinapatay ang bayanan. Maraming tao ang nakatingin. Huminga ako ng malalim. Ang tunay kong kulay? Kinuha ko ang cellphone ko. Ipinakita ang bank statements at notarized documents. Tingnan ninyo. Ito ang premarital savings ko. 7 araw matapos ang kasal. Palihim na kinuhangang matandang ito ang 6 na milyon para sa sugarol niyang kapatid. Nakplay ako ng recording ng payayabang niya tungkol sa bagong kotse ng tito. Lalong lumakas ang bulungan ng tao. Ganun pala. Ninakaw na nga ang pera. Sila pa ang may ganang magalit. Namula ang mukha ni Marco. Hinila niya ang biyenan ko. Ma, umuwi na tayo. Dumating ang security at ang boss ko. Doon lang napilit ni Marco na hilahin ang biyenan ko. Pagkatapos ng trabaho, nakita ko si Marco sa labas. Sofia, sorry. Kasalanan ni Mama. Huwag ka nang mag-sorry, sabi ko. Mag-isip ka na lang kung paano ka magbabayad. Nangangako ako? Sabi niya, kapag inatras mo ang kaso sa bahay, unti-unti kong babayaran ang pera. Ang pangako mo, nawala ng halaga. Sabi ko, huwag ka nang lumapit sa akin. Tumalikod. Ako at umalis. Ilang araw matapos iyon, tumawag si Marco, natataranta. Sofia, bilisan mo. Sinisira nila ang pinto. Susunugin daw nila ang bahay. Kinabahan ako at pumunta dun. Habang nasa taxi, tinawagan ko si Attorney Santos na tumawag na rin palang pulis. Pagdating namin dun, sinirang pulis ang pinto. Ilang lalaki ang naninirang gamit. Nakasulok ang biyenan ko, nanginginig. Si Marco, hawak ng isang lalaki, may pasa sa mukha. Tigil! Sigaw pulis. Nahuli ang mga lalaki. Naging tahimik ang bahay. Lumapit sa akin si Marco. Sofia, salamat. Lumapit din ang biyenan ko. Takot na lang ang nasa mukha. Sofia, alam kong nakamali ako.
patawarin mo na kami. Bumuntong hininga si Marco. Alam naming wala kaming karapatan. Pero pwede bang pakiusapan si Attorney Santos na kausapin sila? Para bigyan kami ng palugit. Pwede kong subukan, sabi ko. Pero maghanda rin kayo. Ang utang, kailangang bayaran. Isang araw bago ang hearing, nag-message si Marco na ospital. Si Mama, kailangan operahan. Pwede bang manghiram muna ako sa iyo? Pumunta ako sa ospital. Nakahiga ang biyenan ko, maputla. Kailangan ng 50,000, sabi ni Marco. Kulang pa ako ng 30,000. Kumuha akong bangkart. May 30,000 diyan. Gamitin mo muna. Ito na ang huli kong tulong. Sa arawng hearing, naging mayos ang lahat. Nagdesisyon ang hukom. Kailangang ibalik ng biyenan ko at ng tito ang 6 na milyon sa loop ng isang buwan. Paglabas namin, lumuhot sa harap ko ang biyenan ko at si Marco. Bigyan mo pa kami ng ilang buwan. Sige, sabi ko. Bibigyan ko kayo ng 3 buwan. Pagalipas ng 3 buwan, tumawag si Marco. Nakuha na raw nila ang pera. Pumunta kami ni Attorney Santos sa bahay nila. Halos wala nang gamit. Inabutan niya akong bankard. May 5,8 milyon diyan. Yung natitirang 200,000 kapag nabenta na ang kotse. Kinuha ko ang card. Sofia, biglang tawag ni Marco. Sorry, hindi ako nagsalita at umalis na. Ilang araw pa, ipinadala ni Marco ang natitirang 200,000. Alam kong tapos na talaga kami. Nabalitaan kong nabugbog ulit ang tito dahil hindi makabayad sa loan shark at nakulong. Ang biyenan ko bumalik sa lumang bahay, namumulot ng basura para mabuhay. Si Marco, umalis ng siyudad. Hindi raw maganda ang buhay. Wala akong naramdamang awa, sila ang pumili ng landas nila. Dahil sa nangyari, marami akong natutunan. Ang babae, kailangang maging independent, may prinsipyo, at marunong umalis sa maling relasyon. At ang pamilya, sila ang laging nandiyan. Ngayon, mayos na ang trabaho ko, tahimik ang buhay. Paminsan-minsan, naalala ko ang nangyari, pero wala ng sakit. Naniniwala akong magiging mas maganda ang kinabukasan. Makakahanap din akong taong tunay na magmamahal sa akin. At ang mga nanakit sa akin, nakuha na nila ang nararapat sa kanila. Siguro, iyon na ang pinakamagandang katapusan.